3, 2, 1. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, 1942 hanggang 1945, dumanas ng matinding hirap, takot at pang-aapi ang mga Pilipino. Maraming pagbabago ang naganap sa kanilang pang-araw-araw na buhay dahil sa mahigpit na patakaran ng mga Hapones. Ipinatupad nila ang curfew upang kontrolin ang kilos ng mga tao at pigilan ang anumang kilos protesta na maaaring gawin ng mga taong tumangkang manlaban. Lahat ng tao ay kailangang nasa loob ng kanilang bahay bago ang itinakdang oras ng curfew. Sino mang mahuli sa lansangan matapos ang curfew ay maaaring arestuhin, bugbugin o kahit patayin ng mga Hapones. Ang Death March ay isa sa pinakamalupit na pangyayari noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Naganap ito noong ika-9 ng Abril, 1942 matapos sumuko ang mahigit 76,000 sundalong Pilipino at Amerikano sa pwersa ng Hapon sa Bataan. Dahil dito, pinilit silang magmarcha ng malayo patungo sa isang kampo ng mga bilanggo ng digmaan sa Capas, Tarlac. Kasabay ang pagparusa tulad ng water torture, bayonet at beheading. Dahil sa digmaan, bumagsak ang ekonomiya at naging mahirap makahanap ng pagkain. Maraming Pilipino ang nagutom at napilitang kumain ng kahit anong mahahanap, kabilang ang kamote, mais o kahit damo. Ang mga Hapones ay nagkontrol ng mga supply ng pagkain, kaya't maraming Pilipino ang namatay sa gutom. Ang comfort women noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas ay tumutukoy sa mga kababaihang sa pilitang ginawang sex slaves ng mga sundalong Hapones. Karamihan sa kanila ay mga Pilipinang dalaga, may bahay at maging mga bata na kinuha ng mga Hapones sa kanilang mga bahay o komunidad. May ilan ding nahuli sa lansangan o sa mga piitan at sa pilitang dinala sa mga comfort stations o mga lugar kung saan sila ginawang alipin sa sexual na paraan. Ang ilan ay nilinlang ng mga pangakong trabaho bilang tagaluto, tagalaba o katulong, ngunit kalaunan ay ginawang sex slaves. Ang Makapili ay isang grupong Pilipinong nakipagtulungan sa mga Hapones noong panahon ng pananakop. Sila ay tinuturing ng mga taksil sa bayan dahil itinuro nila sa mga Hapones ang mga Pilipinong lumaban sa pananakop, lalo na ang mga gerilyan. Kadalasan, ang mga kapili ay nagsuot ng payong sa ulo upang itago ang kanilang pagkakinalan, habang itinuturo nila ang mga gerilyan o Pilipinong kontra Hapon. Ang ilan ay sumali sa Makapili dahil sa pangakong pagkain, proteksyon o gantimpala mula sa mga Hapones. Ang pananakop ng mga Hapones ay isa sa pinakamasakit at pinakamalupit na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng hirap, ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang tapang, pagmamahal sa bayan at determinasyon upang ipaglaban ang hinahangad na kalayaan.